Ano? Plano mo sana sumakay sa barko na papunta sa Argentina? Na hindi sinasabi sa akin? Si Tonyo, sinabihan mo ba siya tungkol dito? Hindi mo ako kinausap pati na si Tonyo tungkol sa importanteng desisyon mo na yan. Matagal na natin pinag-uusapan to. Pero hindi ka pumapayag sa plano kong puntahan si Mama. Sila Fiolina ay 10 araw nang wala dito. Kung sumama sana ako sa kanila, baka makabalik ako bago matapos ang summer vacation. Summer vacation? Gusto mo ako maglaro dito ng 2 buwan, imbis na sagipin ko si Mama dun sa Argentina? Sagipin? Mahalaga ang trabaho mo dito, Papa. Si Tonyo ay may trabaho. Ako lang ang pwedeng pumunta doon dahil si Mama ay may sakit at dapat tulungan. Pero hindi ka siguradong meron nga. Di ba sinabi yun ni Mama sa sulat niya? Ang sabi niya ilang araw lang siyang may sakit. At ngayon magaling na raw siya. Papa, wala namang gustong magsabi na may sakit siya. At walang gustong lumala ang sakit niya. Mag-isa lang si Mama sa Argentina. Paano gagaling si Mama kung wala nag-aalaga sa kanya doon? Tama na, Marco. Hayaan mo kung pumunta. Pupunta ako ng Argentina. Pakiusap, Papa. Marco. Kung ayos lang talaga si Mama, babalik ako agad sa Genoa. Ano, pwede ba, Papa? Pakiusap, payagan mo ako. Hindi. Hindi kita pwedeng payagan mag-isang pumunta doon sa Argentina. Ha? Paano kung sasama ako kay Mr. Pepino? Sinabing hindi. Sumunod ka sa akin. Sige, pero ano bang plano mo? Marco, ako ang mag-iisip ng solusyon at hindi mo na dapat problemahin ang kalagayan ng mama mo. Ayos lang siya. Huwag ka mag-alala. Sige, kailangan ko nang umalis. Marco, gusto mo bang magkita tayo mamayang 12:00? Sabay na tayong kumain ng tanghalian. Sige, puntahan mo na lang ako kung gusto mo. Magpakabait ka. Tonyo! Papa! Tonyo? Salamat sa Diyos at nandito ka pa sa aking pagdating sa ating bahay. Makinig kayo, bakit kaya si Tonyo Rossi ay biglang umuwi sa bahay nila kahit na ang bakasyon niya ay matagal pa ang schedule? Papa, Marco, nakuha ko na. Isa na akong estudyante ngayon ng Milan Railway School. Ganon? Pasok ka na? Pumasa ako sa exam. At pagkatapos ng 2 taon, magiging mekaniko na ako. Kuya! Tonyo! Kapag nasa Milan na ako, hindi ako palagi makakabisita sa inyo. Papayagan mo ba ako mag-aral, Papa? Siyempre naman, matagal na ang pagsisikap mo na maging pinakamagaling na train operator sa buong Italia. Margo, kapag train operator na ako pagkatapos ng 2 taon, pwede na natin pauwiin si Mama dito. Baka medyo malungkot ka, pero pasensya muna at gawin mo ito para sa akin. Bakit? Nakakatawa ka naman. Kumpara sa Argentina, ang Milan ay hindi masyadong malayo. Pwede akong gumising na maaga para gisingin doon ang tamad kong kapatid. Kulit! Dapat ay mag-toast tayo para sa kawawang eskwelahan na tatanggap sa sobrang tamad na si Tonyo. Tama. Halika, mag-toast tayo. Eto, para sa tagumpay ni Tonyo at para sa kanyang kalusugan at para sa kapayapaan ng ating pamilya. Papa, sandali lang. Mama, salamat po. Cheers! Cheers! Gusto ko sana muna magpahinga pero hindi talaga pwede. Kailangan sumakay mamaya ng tren papuntang Milan. Marco, kung pwede sana ay huwag mo munang sasabihin kay Tonyo ang tungkol sa nagkasakit ng mama mo. Ayaw mo mag-alala si Kuya tungkol dito? Hindi lang siya. Pati ikaw dapat ay hindi na mag-alala kung ano ba ang kalagayan ng mama mo doon sa Argentina. Marco, alam mo ba kung nasaan nakalagay ang pinakamaganda kong necktie? Ano bang pinakamaganda? Iisa lang naman ang necktie mo. Kinuha mo na ba ang lahat ng mga koleksyon ko? Hindi, no? Heto na! Uy, salamat! Tonyo, tungkol doon sa sulat ng mama mo. Pasensya na, Kuya, kasi nawala ko ang sulat. Marco, Masyado akong excited kaya dala ko ang sulat ni Mama araw-araw. Kasi naman matagal akong walang natanggap na sulat kaya akala ko may sakit siya.
Kung ganon, maayos naman si Mama. Ang sabi niya, nakahanap siya ng mas magandang trabaho. Ayun, maayos pala eh. Pupunta ako ng Milan na walang problema. Dapat mag-iingat ka. Hayaan mo, ipapadala ko sa'yo mga sulat galing kay Mama. Salamat. Sige, mauna na kayo ni Papa. Tonyo, mag-iingat ka doon. Huwag kayong mag-alala, mas kakayod ako para sa inyo ni Mama. Sige, ganun din ako. Oh, ayun na ang liner! Galing sa Argentina? Bumalik na ang liner na Da Vinci. Sayang, kung mamaya ka pa sana aalis mababasa mong sulat sa atin ni Mama. Ayos lang yun. Sa tingin ko, ang sasabihin sa akin ni Mama... Tonyo, sige, umalis ka na. Kahit nasaan man ako, ay sinusubaybayan kita. Tama ka dyan, Tonyo. Sige, Marco, pumunta ka na kay Auntie Gina. Sige, sasama ka ba sa akin, Papa? Siyempre naman. Pasabay! Huwag mo kalimutan sumulat. Hindi po! Paalam, Kuya Tonyo! Mag-iingat ka! Marco! Mag-iingat ka rin! Mama! Aalis na po ako! Auntie Gina! Marco. Good morning, Auntie Gina! Good morning, Marco. Salamat sa tulong mo. Wala yun. Auntie! Auntie, may sulat ba galing kay Mama? Tungkol dyan, Marco. Wala. Tinignan ko nga agad kung may sulat ba. Wala pa rin sulat. Na naman. Wala sa ngayon. Pero nung minsan, huli lang dumating ang sulat, di ba? Pero nung dati, 3 buwan akong hindi nakatanggap ng sulat ni Mama. At yun namang huling dumating. Sabi may sakit si Mama. Ha? May sakit ang mama mo? Magaling na siya. Ilang araw lang daw siya nagkasakit. Matagal ko na kasing sinasabi sa'yo. Baka malala ng sakit ni Mama. Kaya hindi na naman siya nakasulat sa atin. Tama, sigurado yun. Huwag kang basta magkonklusyon. Pag-usapan natin dalawang mamaya sa bahay ang tungkol sa mama mo pagka-uwi ko. Huwag ka mag-alala, Marco. Gusto mo, magtrabaho ka uli sa shipping company habang summer vacation ka? Maganda yan. Pakiusap, hayaan mo ulit si Marco na magtrabaho para sa iyo. Marco, Sige. Miss Gina, maraming salamat sa tulong mo. You're welcome. Sige, aalis na ako. Sige. Malamang talagang may sakit ang mama ko. Umalis na tayo, Marco. Auntie Gina, gusto kong malaman kung kailan naalis ang Da Vinci. Marco, May 26 lire ako ngayon. Kapag kulang yun, magtatrabaho na lang ako sa barko para mapunuan. Pakiusap, tulungan mo ako makasakay sa Da Vinci. Pwede mo po ba akong tulungan? Sige na, tulungan mo ako, Auntie Gina. Ako lang ang makakatulong kay Mama. Ang trabaho ng papa ko ay napaka-importante. Ang kuya ko naman ay nagpunta sa eskwelahan sa Milan. seryoso ka ba, Marco? Matagal ko na kasi itong pinag-iisipan. Kasi may sinabi akong mali nung umalis si Mama. Ang sabi ko, "Huwag kang umalis, Mama." Tinawag ko silang sinungaling. Dahil noon ay hindi ko pa naiintindihan ang sitwasyon. Pero ngayon ay nagbago na ako. Magtatrabaho ko ng gusto para kay Mama. Lahat sila ay masipag na nagtatrabaho. Ako lang walang may tulong. Gagawin ko ito para kay Papa at para kay Kuya at para kay Mama. Marco, tiyak na ang mama mo ay pinagmamalaki ka dahil ang bait mong bata. May gusto akong ipakita sa'yo. Ang asawa ko. Ha?
Dati siya nagtatrabaho sa mga liner ng Michelangelo at sa Da Vinci. Siya ang first officer ng mga liner na yon. 31 years old siya nang namatay. Noong lumubog ang isang barko sa bagyo, nalunod siya dun. Sorry, Auntie. Ang dagat ay hindi palagi mapayapa, Marco. Ganun yun. Pinipigilan mo ba ako? Katulad ka ni Papa, inaawat ako. Hindi ganun, Marco. Tama na, Auntie Gina! Marco, gusto ko lang malaman mo na delikado ang maglakbay sa dagat. Mama! 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 Tila yata hindi tayo makapagdesisyon ng maayos. Dapat bigyan ng atensyon ang kahilingan ni Mr. Rossi. Hindi! Ipinaliliwanag ko na nga. Kung aalis siya ngayon, magsasarado na ang ospital na ito. Tapos na ang usapan na ito. Iniisip din naman namin ang patuloy na serbisyo ng ospital na ito para sa mga mahihirap. Hindi natin dapat kalimutan ang sakripisyo ni Ana na nagpunta sa Argentina para manatiling bukas tayo. Kaya dapat din siyang tulungan. Sinong nakalimot? Ikaw! Hindi ko makakalimutan ang mga sakripisyo ng mga Rossi para sa ating lahat. Sige, kumalma lang tayo. Dr. Marty, pwede bang gumawa ka na ng pinal na desisyon? Pietro, maaari bang maghintay ka pa ng 1 buwan? Gagawin namin ang lahat para maging handa sa oras na yon. Pansamantala ay gagawa tayo ng iba't ibang hakbang. Halimbawa, ang Italian Embassy ay pwedeng pakiusapang hanapin kung nasaan si Ana. Pakiusap, 1 buwan pa. Nahihirapan talaga ako dahil ilang buwan ng ganyan ang sinasabi ko kay Marco. Uhulaan ko lang ha. Ang unggoy na ito ay nagmula sa Brazil. Ang unggoy na ito ay matalino. Naamoy mo ang Brazil sa balat ko? Nagmula ka ba sa Brazil? Oo, babalik ako dun bukas. Bukas babalik ka? Ako si Rocky. Gusto mo bang tingnan ang barko na sinasakyan ko? Ang Folgore ang pinakamabilis at pinakamaganda. Ako si Marco Rossi. Pwede ba ako sumama sa'yo? Huh? Wow! Ang Folgore ang isa sa mga pinakabagong cargo ship sa karagatan. Gawa ito sa bakal. Malakas at mabilis ang makina gamit ang steam turbine. Pwede rin gumamit ng layag ito. Kayang maglakbay sa bilis ng 14 knots. Gawang Italia to. Sige, Kapitan Marco. Doon tayo sa steering room. Sige, pumasok na po kayo. Wow! Ang galing! Ito ang steering room. Ang sentro ng barkong Folgore. Liko sa kaliwa! Full speed ahead! Parang ganun. Wow! Ganyan ka ba mag-command? Huh? Kapag naglilinis ako nitong kwarto, doon ko lang ito nahahawakan. Linis? Tama. Linis ng sahig, pintura, langis na ng mga puli ng layag. Punta tayo sa engine room. Tingnan mo ang makinang nagpapatakbo ng barkong ito. Rocky! Ano ba kasi ang ginagawa mo dyan sa steering room? Galit na galit ang boatswain dahil hindi mo tinakpan ng lona ang mga lifeboat. Sorry po, Uncle. Hindi mo ako uncle! Tawagin mo akong Chef Leonardo o kaya Mr. Leonardo. Kuhain mo na mga waterproof na lona at baka may mga stokwa na naman pumuslit sa barko. Alam mo naman bawal yon. Ha? Uy, easy ka lang, Uncle. Ang batang ito ay hindi naman istokwa. Hindi mo ako uncle! Talaga napakasungit niya. Gagawin ko muna ang trabaho ko. Gusto mo sumama?
ibig sabihin, stowaway yun. Stow? Kung hindi tatakpan ng mga lifeboat, pwedeng may pumuslit dito para makalibre ng sakay. Kung mabubuksan mo ang telon, pwede kang magtago dito at libre ng pamasahe mo. Ganun ang ginawa ko noon nung pumuslit ako galing sa Brazil. Pumunta ako sa New Orleans sa Amerika. 13 anyos ako noon. Kuya Rocky, anong oras ang alis nyo? Alas 10 na umaga. Lahat ng crew ay bababa ng barko mamayang gabi. Mag-isa ako may iiwan. Bukas, alas 10. Huwag kang mag-alala sa akin, Papa. Mama, malapit na akong dumating dyan. Amedyo, dapat ay makikinig ka palagi kay Papa. Magpakabait ka. Makinig ka, Amedyo. Gusto kita isama, pero sa ngayon ay hindi pwede. Alam ko na yan. Pero kung isasama kita sa barko, mahuhuli nila tayo kung maglalaro ka sa labas. Magkapit bahay lang, ang Brazil, katabi yun ng Argentina. Amedyo! Tama, mabuti ng ganito. Paalam na, Amedyo. Pupuslit ako kapag madilim ng gabi. Andito na ako. Maaga ako nakauwi. May maganda akong balita, Marco. Pagkatapos ng isang buwan, pwede akong umalis papunta sa Argentina. Bibisitahin ko sana doon ang mama mo. Tingnan mo to. Alam ng mga doktor na nalulungkot ka kaya nagpadala sila ng mga ito para sa'yo. Para ba Marco? Marco!
Yun! Ha? Ginabi siguro ng trabaho kay Gina. Ang sipag talaga ni Marco. Pero masyado ng gabi ngayon. At umulan pa. Mag-i-stowaway si Marco sa barkong Folgore. Pero madidiskubre siya ni Chef Leonardo. Ayaw niyang mawala ang pagkakataong pumunta sa Argentina, kaya sasabihin niya ang plano niyang puntahan ang kanyang mama. Iaalok ni Marco ang kanyang naipong pera at mangangako magtatrabaho siya sa barko para pasakayin lang siya. Kaaawaan siya ni Chef Leonardo dahil makikita nitong matapat si Marco. Abangan ang susunod na episode, ang Barkong Folgore!